sa aming Apo Kunching. Tunay na nagbata ng para sa amin. Salamat po, Ama, sa Mother of the House. Lagi siyang mayroong pusong mapagmahal. Sa aming mga pastol na sumusubaybay, sa aking inang pastol, salamat po sa iyo. Salamat po, Ama. Dunang niya'y ibinabahagi sa mga anak mo upang may matutunan ganang pangkabanalan. Salamat po, Ama, sa kapatirang ito na iyong tinatag. Dito'y nadama ko kung paano nga po, Ama, magmahal ng lubusan sa hindi kilala. Salamat po, Ama, sa bawat kapatid. Kay nakikita sa bawat mata nila. Sa kanilang pagmamahal, ika'y nadarama. Ang iyong kailooban ay narito sa dambanang banal. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, sabi ko nga po, nung ako'y naglilinis ng bahay, inumpisahan ko pong magpasalamat sa Kanya kung paano ang aking panalangin at pasasalamat ay inumpisahan. Subalit habang sinasabi ko po ang mga magagandang bagay na sa akin ay Kanyang pinaramdam, wala po pala itong katapusan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba doon? Payag po ba kayo doon? Opo, sapagkat nga po, ang sabi niya, sa bawat umaga ang araw ay sumilay. Di mo ba nadarama, kita'y minamahal? Amen po. Sapagkat nga po, sa bawat pagsilay ng bukang liwayway, tanging pagpapala niya ay matutunghayan. Amen po ba doon? Kanya po, sabi ko, Ama, sadyang kay palad ko, Yebo 50 na nang ako'y tawagin mo. At ngayon po, Ama, senior citizen na, purihin ka, Ama. Inakay mo ako. Sadyang napakabuti po ng Ama. Ang tema po ng ating ina, ng Mother of the House, ay kung paano nga daw po sasalaminin sa atin ang tamang pag-uugali. At natatakot po ako sa oras na itong sa inyo'y sambitin. Kasi po baka wala ako noon, patawarin ako. Sapagkat nga po, ang sambitin mo, ang magandang ugali mo sa harap ng tao, talaga pong nakakatakot sapagkat sasalaminin ito ng bawat isang naririto na nakaririnig sa iyo. Amen po ba doon? Yes. Pag po sinabi kong mabait ako, hahanapin niyo po, nasaan bang kabaitan niya? Saan ba nagmumula ang kabaitan niya? Amen po ba doon? Ano ba ang dahilan? Bakit siya mabait o baka nagbabait-baitan lang? Yes. Pag po naman sasabihin kong, Ama, ako po ay naging matulungin, gaya po ng aral mo, nakakahiya po kasi baka po yung pagtulong ko, humahanap lang po pala ng kapalit ito. Amen po ba doon? Yes, kanya po nakatatakot, subalit. Kung tayo po ay nagkakaroon na ng magandang pag-uugali, nang dahil po sa aral na sa ating binibigay ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tayo po ay magpuri sa Ama, tayo po ay magalak, sapagkat ang kalooban niya ang ating isinasabuhay na totoo. Palakpakan po natin ang Diyos. Marahil po ay marami pang magbabahagi. Gusto ko lang pong samantalahin ang pagkakataong ito because this day is a very special day for me. Bukod po sa ako ay isinilang ng petsang ito rin pong petsang ito nang itinanan ko ang kabiyak ng puso ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, pag nagbibiruan po kami ng kabiyak ng puso ko, lagi niyang sinasabi, o hindi ba? Itinanan mo ko ng ganitong petsa? At saka, nung makita mo ko, ginanituhan lang kita. Sumama ka na, purihin ang Diyos, sapagkat siya lang po nakakaalam ng totoo. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen. Opo. Subalit maniwala po kayo sa akin. Ang lahat po ng bagay kapag sa Ama hiniling, nang may katapatan, ito ay ating makakamtan. Opo, kanya po yung mga dalaga pa dyan, yung mga binata pa dyan na nakikita ko, huwag po kayong mahiyang humiling sa Ama. Sapagkat po nung ako'y 26 siguro yun,
Ang sabi ko po, isang araw nung magpunta ako sa Santissima Trinidad, hindi ko naman po alam na yun ang sasabihin ko. Ang sabi ko po, Ama, sabi ko, kayo na po ang bahala sa aking magbigay ng makakasama ko sa buhay. Tanging gusto ko lang po, kahit ano pa siya, basta't ang importante, siya ay mabait, mamahalin ako, mamahalin ang lahat ng mahal ko, at tsaka po kung pwede, ay yung medyo gwapo. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Totoo po yung dinasal ko, totoo po yun, di po ako ng lolo ko. Nadidinig po tayo ng Diyos Ama, totoo po yun. Purihin, dakilain ng Ama. Nakita ko nga po isang mabait at mapagmahal at medyo gwapo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At kayo po ang makapagsasabi kapag nakita nyo yung kabiyak ng puso ko, correct si Promise. Medyo gwapo nga bagamat medyo kalbo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ay, ba't po maingay ang choir? Para pong pinatotohanan nilang gano'n nga yung kabiyak ng puso ko. Pero kahit po gano'ng kalbo na yun, sobra pong mapakamahal ako noon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Opo, sapagkat po, bilang kagaya nila Mother Maris, nila Mami Beth at ng ibang-ibang pastol dito, ako po naman ay binayaan ng Panginoon na maging pastol din. At ang lahat ng papuri itinataas ko sa Ama, sapagkat nga po nung ako'y maging pastol, nakita ko kung ano ang responsibilidad sa iba't ibang ugali ng anak ng tao. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Papuri sa Ama, salamat po sa Kanya, sapagkat nga po ang kabiyak ng puso ko, kapag po ako ay magbibigil na, alam niyo po ba, for within 3 years, ang vigil po ng Kawan 11 pa noon ay 12 na ngayon, ay 12 to 3 in the morning. Isipin niyo po yun, kabataan yon. At ako naman po ay manggagaling pa sa Baluwag. Pupunta po ako dito para po i-vigil yung mga batang yon. 3 taon po namin isinadsad yon. Purihin, dakilain ng Ama, ang pagpapagal po, ang pagsusumakap na sila'y maakay. Ay ipinakita naman po niya sa akin at ipinasilay kung paano ang kabataang ito na ganoon ay ganito pa kalaki, ngayon ay garini na, sila po ay medyo nagbago na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon po, sadyang totoo po ang sinasabi ng Banal na Espiritu, ang lahat ng bagay ay may hangganan. Bakit po? Hindi naman po tapos na ako sa pag-aatas sa akin. Sa halip, pinaaga niya po ang aming pagbibigil. So instead of 12 to 3 in the morning, ginawa na po niyang 6 to 9 in the evening. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Lamang nga po, sa medyo may karamihan ng mga anak ko, humihingi po ako ng paumanhin sa ilang nanay ng mga batang kawan ko, kung saan nga po sa bawat bahiginan, sila'y nasasabik na magbahagi ng kanilang nararamdaman na pangkabanalan, kung kaya't medyo lumalampas sa oras, kanya ito'y hinihingi ko po ng kapatawaran sa mga kinauukulan, kung medyo nalilate ng dating, at lalong higit nahihiya po ako kay kapatid na Ana, sapagkat nga po yung mga dalaga niya ay nalilate ng uwi, at saka nga po, di ba syempre, may passbook, may gawa in the following day. At yun po, galak na galak ang puso ko. Mahal na Apo Kunching, maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat po sapagkat nga po sa iyo aming nakikita ang gawa at kilos ng Diyos na Ama. Palakpakan po natin ang Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. At panghuli po, hinihingi po ng pahintulutan. Puso ko'y nangumpisa sa Amang mapagmahal, na ang ligaya ko'y ikaw. Ikaw ang aking panaginip. Ikaw ang tibok ng dibdib.
pusong humihipit, dinggit umaawit, tinatagho yung pag-ibig. Ikaw ang ligaya sa buhay. Sa piling mo'y walang kamatayan. Puso ko'y nangumpisa sa amang mapagmahal, na ang pag-ibig ko'y siya lang, na ang pag-asa ko'y siya lang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mami Maris, maraming salamat po. Inang Pastol ko, maraming salamat po sa pagmamahal niyo at sa lahat. Happy birthday, anak. Alam mo, kahit gaano kapagal, ang aga ko pong namalengke. Buhay mo ba ang Diyos? Alam niyo po, hindi ka patawaran, kapatid na promise. Paumanhin lang, sapagkat wala po kayong kasalanan doon. Kapatid na promise, hindi po kapatawaran, ang hihingin nyo, paumanhin lang. Po, wala po siyang kasalanan. Sapagkat ang pag-akay sa kabutihan ay hindi isang kasalanan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kung narinig nyo po ang bahagi niya, papurit pa sa salamat sa ating Ama, kaukulan sa nakamtan niya muling panibagong buhay. Sino po yung edad 60 ngayon? Sige nga po. O, nakita niyo po si kapatid na promise, 60 years old na po siya. At yan po yung hiwaga ng Ama, hindi halata. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Makita niyo po, may mga 60 years old na, pag naganyan, nakita mo na yung mga laylay na yung kanyang mga ganito, tapos ganyan na lumakad. So, bahalit kapag isang lingkod ng Ama, at ang Ama ang nagbibigay lakas, maganda pa rin araw-araw. Amen po ba yun? Mga kapatid, sa bawat araw, huwag nating katakutan kung ano po yung binago ng Diyos sa buhay natin. Amen? Huwag nating katakutan na ihayag. Kagaya po ng sinambit ni kapatid na promise, na sabi nga, mahirap sabihin na mabuti ako, samantalang hindi pala kabutihan yung hindi po. Kapag mabuti ang ginagampanan mo, gagabayan ka ng banal na espiritong mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, huwag po nating katakutan na ihayag kung ano yung kabutihan na dulot ng ating Panginoon sa buhay nyo, sapagkat napakahalaga po ito. Kaya sa pagkakataong ito, tatawag po ako na isang pasyente na ibibigay ko po sa inyo upang bigyan ng kaukulan yung tamang pag-ugaling tinanggap niya sa dakong ito, na ngayon ay ginagampanan na niya. At sabi ko nga, tatagal ka ba, kapatid na tita? Ito, nagbimithi itong maging isang alagad, malapit na rin ang birthday niya. Hindi ko po alam kung saan ako mag-uumpisa. Sorpresa po kasi eh. Magandang umaga po sa tanghali ito sa mga alagad, choir, tagasunod, caps at mga pasyente. Ano nga po ba, paano nga po ba nabuhay, nagbago ako sa dating ugali ko? Dating ugali ko po, mahirap pong sabihin. Subalit, ito promise, kilala mo ko kung paano yung ugali ko nung unang buhay. Balik-balik, parang plakang sira. Ganyan po ako eh. Kapag po ako nagalit sa isang tao, hanggang po't hindi nasisiyahan yung kalooban ko, hindi ko po siya tinitigilan. Totoo po iyon. Balik-balik po siyang pinag-uulit-ulitan ko. Gusto ko po, patulan niya ako para magbabag kaming dalawa. Ganyan po yung ugali ko nung araw. Patulan niya ako, babalik-balikan kita para patulan mo ko.
para magbabag tayong dalawa. Ganyan po ang ugali ko. Balit, nang makarating na po ako dito, hindi man po sinasabi ko na mabuti na ako, subalit pinipilit ko pong makita ng iba na ako nga po ay may nagbago na sa buhay ko. Sapagkat kung hindi ko po babaguhin ang pag-uugali ko at ang dati kong pag-isip ay ano po ang natutuhan ko sa dambanang ito kung hindi ako makatatamo ng kapayapaan ng dibdib at katahimikan ng kalooban. Nang nakaraang linggo, book po ako ng pagkakataon kung ako nga ba ay nagbago na. Dati po kasi, pagka ako mayroong tanim na puno, gusto ko po, walang makikialam nun. Huwag yung pipitasin yung dahon, huwag yung pipitasin yung bunga, subalit. Bigla pong namumunga na po kasi yung kamyas na, meron po akong tanim na kamyas na bilog ang bunga eh. Namumunga na po, pero nakita po siguro ng mga bata, sinungkit nila, inilaglag. Sa dating buhay ko po sa dati pong pag-ugali ko kahit bata, hindi ko pinapatawad. Subalit, nagbago na nga kaya ako noon. Nang makita ko pong inilaglag ng mga bata ang bunga ng tanim ko, hindi na po ako nagalit. Hindi ko po kinagalitan yung bata. Subalit, kumuha po ako ng sungkit. Ginawa ko po, sinungkit yung bunga ng halaman, inilaglag ko po lahat. Di po ba, hindi naman ako nagalit sa bata Nilaglag ko po lahat yung bunga. Nilaglag ko talaga, inubos ko. Nang pong nasa bahay na ako ay nag-isip ako, sabi ko, Ama, patawarin mo po ako, hindi marapat ang ginawa ko. Hindi nga po ako nagalit sa bata, pero ipinakita ko naman, inilaglag ko lahat yung bunga. Nagbago po ba ako noon? Hindi ano po. Pero, napagnilayang ko po na ang mga natutunan ko dito sa Banal na Dambana sa mensahe ng ating kinalugdan na Apo Consuelo, hindi marapat. Kaya sa totoo lang po, hindi man po ako nagbago sa ugali ko. Nakapagbabalik loob ako, itinuturo sa akin ng Ama na mali yung aking ginawa. Kaya po, nagsusumakit po ako at nagsusumikap na marami na rin pong nabago sa akin. Ngayon po, hindi na po ako magagalitin. Di ba masaya na yung mukha ko ngayon, di katulad ng dati na nakaganyan, na parang sa dating trabaho ko po kasi hindi estrado yung mukha ko, lagi po nakakunot na ganyan kasi po pagka nakangiti ako, umaabuso po yung mga mananahi. Nagwakanting bata sila. Kung nakaganyan po yung mukha ko, tatakot sila sa akin. Kaya po ngayon, hindi po pala kababaan yung istrahin mo naman yung mukha mo para makita naman na malaki na rin ang ipinagbago. Kaya sa ngayon po, malaki na po pinagbago. Sabi nga po, Promise, maganda na. Halata po ba, magse-70 na ako sa July. Kaya po, magsumikap lang po tayo at magsumakit na kung hindi man po natin kayang baguhin ang lubos-lubosan ng ating pag-uugali sapagkat, nga po, kung minsan dumadating yung ating ugaling tao, pero sa ngayon po, Diyos malang po ang nakakaalam kung ano na po ang nabago sa akin.
Yun lamang po at magandang umagang muli. Nakakaaliw naman. Parang yung inis na punta sa pagyugyug ng puno. Amen po ba yun? Alam niyo po, minsan talaga dumarating yung ganon. Subalit, naroon yung pagninilay. Sapagkat kilala mo na ang Diyos, alam mo na kapag gumawa ka ng hindi marapat, may masasaktan na higit. Amen po ba yun? Kaya doon sa ginawa ni tita na niyugyug niya para malaglag lahat, parang doon napunta yung inis. Buhay mo ba ang Diyos? Sana ang ginawa ni tita, halika yung mga bata, yuyugyugin ko sa luhin nyo. Kung hindi naman, ako ang kukuha at ibibigay ko sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kailangan po nating mahalaga po ito sapagkat ito yung magiging identity natin na tayo nakatanggap ng mabuti sa dakong ito. Amen po ba yun? Huwag tayong gumaya doon sa, mayroon nga ako, ito hindi isang chismis sususugan ko lang. Mayroon ako isang kaibigan ko talaga yon. Subalit nagkahiwalay po kami dahil iba po yung sinamahan niya. Ano po? Ako dito. Isipin niyo po ba na ang hatol sa akin, alam ko na encounter na ni Mami Beth yun pumunta dito yun, inimbitahan ko. Tapos sabi niya, sabi ni Mami Beth, ikaw, anong problema, anong kailangan mo? Magpapagamot ka rin? Ay, wala akong sakit. Naalala mo Mami Beth? Wala akong sakit. Alam mo mother, sabi niya, hindi ko lang madiretsa sa kanya na wala kang sakit na pisikal, pero yung kaluluwa mo, punong-puno ng karamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Isipin niyo po na, ang sabi po sa akin ay andun Eka. Ang sinamahan Eka ay, ganyan-ganyan, po. Diyos ko, pumatol din po ako. Kala niyo pa, palalampasin ko yun. Hindi ko pinalampas yun, nilamang ko. Sabi, ano namang sagot mo? Sabi ko dun sa nagkwento. Sabi ko po, Eka, hindi totoo ngayon, ikaw nang humatol. Sinong demonyo sa aming dalawa? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mahalaga po yung totoong pagbabago, yung totoong pag-uugali na mabuti, na sa bawat araw, nakita nyo po, inumpisahan na po tayo ng banal na Espiritu, kung paano po yung sa pangungusap lang kahapon, kung nakinig po kayo, mahalaga po yun. Amen po ba yun? Kaya nawa po ang bawat isa ay magkaroon ng kaukulan na mag-evaluate. Ganito ako noon, tingnan ko, naalala ko yung pahayag ni Mami Beth na sabi niya, hindi ka makakalaya, paulit-ulit itong mangyayari sa'yo dahil higit batid ng Diyos na hindi ka pa rin nagbabago. Buhay pa ba ang Diyos? Gusto niyo po ba yun? At isa pa, kapag masama ugali mo, pangit ka. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tatawagin ko po si kapatid na Marie, isang alagad, para magbahagi po sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na Marisa. Kung ano na nga po ba ang pinagbago natin sa pamagitan ng nadako tayo sa lugar na ito. Kung ating sa biglang dinig sa ating pandinig, parang napakababaw ng tema, di po ba? Subalit, kung nanamnamin natin sa ating kalooban, mahirap sagutin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat kung tayo lang sasabihin natin, may pinagbago na ako. Kasi dati, ganito ako, ngayon iba na. Subalit, hindi doon nakukuha yun. Nandito yon sa budhi natin kung totoo talaga yung ating pagbabago. Amen po ba? Kasi madali nating sabihin nagbago na tayo, mabait na tayo. Subalit, ang kalaliman sa puso natin, andon yung pag-ukilkil ng tama at katotohanan kung totoong nagaganap na natin o nagagawa na natin sa ating buhay yon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa akin pong sarili, buhat nung nadako ako sa dakong banal, sa banal na dambana,
pinapupurihan ko at pinasasalamatan ng ating Panginoon sapagkat ginamit niya ang karamdaman upang madako ako sa dakong ito, sapagkat sa kalayawan na binigay sa akin ng ating Panginoon, binigay niya sa akin kung ano gusto kong gawin. Baga sa tumayo ako sa aking sarili kung ano gusto ko. Ginamit ko ang aking lakas upang makuha ko ang mga bagay na nais ko. Ganon kabuti ang Panginoon. Subalit dahil sa kalayawan na yon, yun pala ang mag-uumpisa ng pagkakalugmok sa pagkakasala o karamdaman na aking kakamtin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Doon po nagsimula ang aking karamdaman at nadako ako sa dakong ito, 2005, September. Subalit, yun po pala ay isang paggising na sa akin ng ating Panginoon upang manimbalik na ako sa Kanya at sa pamamagitan ng mga maling gawa, iyon ay papalitan niya ng mabubuting gawa sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Dahil sa dating buhay po, siyempre, kampante tayo sa ating sarili dahil malakas tayo, may pinagtapusan tayo, may trabaho tayo. Pakiramdam natin, kaya natin ang lahat ng bagay, nananahan sa lakas, mayabang tayo. Subalit, purihin at dakilain ang ating Panginoon sapagkat nga, nung nadako ako dito, binago ako ng Panginoon. Unti-unti sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa pamamagitan ng pagmiminsahe ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan, unti-unti itinatama ang mga mali. O ang mali ko, ang mali nating lahat, sapagkat wala naman taong perpekto. Subalit, purihin at dakilain ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apo Kunching na ginagamit, inuulat sa atin ang mga dapat nating baguhin sa ating sarili. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po sa araw-araw, 2005 up to now, magna 9 years na po ako na hinirang na bilang alagad sa October 27. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung ugali ko na hindi marapat sa pamamagitan ng pagmiminsahe ng banal na Espiritu at sa aking pakikinig, unti-unti po nababago. Hindi ko po masasabing binago na o nabago na ako, subalit nagsusumakit pa akong mabago. Sapagkat kung hindi ako magbabago, wala na ako dito. Sapagkat ang dakong ito ay totoo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo makatotohanan, hindi tayo tatagal sa lugar na ito dahil ang lugar na ito ay banal. Banal ang nangungusap sa katauhan ng mahal na Apo Kunching bilang kinalugdan ng Espiritu. Kaya po, sa ating mga sarili, mahirap man sabihin natin na nagbago tayo dahil sasabihin mapaimbabaw tayo. Subalit ang Panginoon ang nakakabatid kung ano na nga ba ang pinagbago natin. Sapagkat siguradong may pinagbago ang bawat isa sa atin. Sapagkat kung hindi tayo tumanggap, wala tayo dito dahil magiging sinungaling tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, yung mga ugali na pagkabalisa, yun po ay nawala na. Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ibinibigay niya ang kapayapaan. Ibinibigay niya ang kalagalakan na kahit anong bagay na makamtan mo, maliit man o malaki, pinagpapasalamat mo sa ating Panginoon. Yung dati na bugnutin ako pag may kausap ako, gusto ko on time, nandoon ako sa usapan. Yun po kasi ang nakalakihan ko na pag may kausap ako o may meeting na pag sinabing 7 o'clock, 5 to 7 nandoon na ako. Kailangan impunto nandoon na ako. Pero pag wala pa kausap ko, 7:05, naiinis na ako. Sapagkat nag-effort ako upang makarating ako ng oras na yun, subalit wala. Subalit purihin ng Panginoon. Kahit mag-intay ako ng 1 oras at kalahati, okay lang. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, may pangunawa na akong binigay sa iyo sa kataon ng mahal na Apo Kunching na inaaral ko sa inyo sa araw-araw. Gamitin mo yan kung tunay kang tumanggap sa akin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po kaming mga alagad, mapakahirap pong maging alagad kung hindi ka magpapakatotoo sa buhay mo. Kung hindi mo isusuko ang mga kataasan mo, sapagkat hindi ka katagal sa dakong ito, sapagkat niloloko mo lang ang sarili mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung magpapakita tayo ng kabutihan sa dako lang ito, at paglabas natin ng bakura ng dambana na ito, sige na naman tayo sa ating trabaho, ang niloloko natin ay ating sarili. Amen po ba? Mas malaking kasalanan natin sa Panginoon. Kaya po, kami po bilang mga alagad o ako bilang alagad, mahirap man, subalit dahil sa natutunan ko sa dakong ito, sa taong ginagamit ng ating mahal na Apo Kunching, pinagsusumikapan kong mabago ang mga mali. At sa palagay ko sa sarili ko, kahit kaunti, may pinagbago na ako. Sapagkat marunong na akong magpasensya sa mga kapwa ko na nagkakaroon ng
hindi marapat na gawa. Natututo na ako magpasensya, habaan ng pasensya, pangunawa. Sa halip na magalit ako, ang ipinadadama ko na lang ay ang pagmamahal. Upang doon man lang sa ganung punto ay maibalik ko ang pag-ibig ng Panginoon na binigay sa akin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Dahil kung hindi ko gagawin yon o kung hindi natin gagawin yon, ang mapupulaan ay ang dakong ito. Sapagkat ang dakong ito ay banal. Ang Ama natin at ang Ama sa banal na Espiritu na lumulukob sa ating mahal na Apo Kunching, yun ang nangungusap sa atin. Kung paglabas natin ng bakuran na ito, ang dati pa rin natin ang gawa natin, nakakahiya po sa Panginoon. Hindi natin kakamtan ang hinihingi natin kung wala din tayong pagbabago sa ating sarili. Kaya po sa akin, kasi nga po buhay pa tayo, hindi mawawala ang pagdalisay sa bawat oras ng ating buhay, karamdaman, pinansyal, o anuman. Subalit, hindi ko kinu-question ang Panginoon, kundi ang sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako kung may pagkukulang ako sa iyo, kung ano pa ang mga rapat kong baguhin. Sapagkat wala akong karapatan na tanungin ka sapagkat kay buti mo. Lahat ay binibigay mo ang marapat sa akin. Ako na lang po ang nagkukulang sa iyo. Subalit, napakabuti nga ng Panginoon. Konting bagay lang na magawa mo. Tripling kagalakan ang ibinabalik lagi sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po yung pinagbago na yon, napakalaking, sabihin natin, parang mababaw yata na pinagbago, pwede mo sabihin, pero malalim ang kahulugan sa puso natin, sapagkat dito, budhi natin ang magbibigay ng tamang kasagutan, hindi ang nguso natin, sapagkat ang budhi yan ang salamin ng ating buhay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya, sa mga sandaling ito, buhat nung nakilala ko ang banal na Espiritu sa katao ng mahal na Apo Kunching, nagsusumikap akong makatalima sa Kanya na kahit anong pinagdaraanan ko sa aking buhay, patuloy lang ako sa paglaban sapagkat batid ko na nandyan siya na hindi niya ako pababayaan kailanman. Ang sabi nga ng ating Panginoon, manahan lang tayo sa Kanya, hindi tayo pababayaan. Ngayon, sa aking sarili, patuloy na lang po akong kung ano ang minimensahe o binibigay na aral sa atin ng banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching upang iluwal sa atin. Yun na lang po ang pinagsusumikapan kong matupad sa aking sarili sapagkat sa isang mensahe po sa bawat isang gawain, mayroon lang po akong makuha na kapraso at maisabuhay ko. Galak na po ang puso ko at hindi na sayang ang oras na pagparito ko sapagkat lagi po akong nakikinabang. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat po sa ating mga kapatid, bawat nagkapatid na nagbabahagi dito, wag nating kasawaan sapagkat may mapupulot tayong aral sa bawat isa. Kahit laging tumitindig, wag nating pagmasdan ng kanilang mga sarili, kundi ang kanilang iniluluwal sapagkat iyon ay minsan kaugnay sa pinagdaraanan natin sa ating buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, maraming salamat sa mga kapatid kong alagad na patuloy na nagsusumikap upang sa tuwin ay manahan sa dakong ito at ipaglaban ang katotohanan sa pamamagitan ng ang Espiritu ay buhay na kumikilos sa dakong ito sa katahuan ng ating mahal na Apo Kunching na tuwirang binabago ang ating mga sarili upang bigyan tayo ng kagalakan, pag-asa at sa tuwin ay manalig na may Diyos tayong buhay na handang sumaklolo at tumulong sa atin. Amen po ba? Magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat, mahal na kapatid ko. Nawa po, mayroon kayong natutunan. Ito lang po yung iiwanan ko sa inyo. Sa bawat araw na ang banal po ay naghahasik ng mga aral, himay-himayin po natin. Papasukin po natin sa ating puso, sa ating kaisipan, at pag-uwi ng tahanan ay buklatin natin, evaluate natin, ano yung natanggap ko. At alam niyo po ba, ito lang po, di ko ring palagpasin. Minsan nga, ano ang parang karumal-dumal na ugali ng tao, yung madahamot, sasabihin nila, nagbago ako, hindi na ako madamot ngayon, subalit kung magbibigay sila yung malapit na mag-expire. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Maraming mali. Sabi nga, kaya kahapon po yung ipinahayag ng mahal na Apo, ukol sa pagsasalita, pagsasambit ng mga pangungusap sa kapwa, napakagandang kaukulan na kung paano magbago ang tao. Kaya salamat po sa Ama, na sa pamamagitan ng gawain ito, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, nauulatan po tayo ng tama at tumpak na pag-uugali upang maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng ating Panginoon. Muli po,